Jade! Tawag sa kanya ng baritonong boses. Napamaang ako pagkakita sa lalaking lumapit sa amin. He is so stunningly good looking. Mukha siyang suplado kahit pa nga nakangiti siya ngayon sa amin. I shifted my gaze to the woman beside him. Naiilang na ngumiti ito sa akin. Napansin ko agad na maganda siya ngunit mukhang mahiyain. Nakasuot siya ng magandang gown at nakaayos ngunit bit-bit naman niya ang ilang envelope na may lamang dokumento. Altair! Ganting bati sa kanya ni Jade. So, siya pala si Altair Werner? Bigla akong nailang nang sulyapan din ako ng lalaki. Tila nakakapaso ang mata niya. Jane? Nagtatakang pinagmasdan ni Jade ang babae pagkatapos ay matalim niyang tiningnan si Altair. What? Tanong naman ito na tila nahulaan ang iniisip ni Jade. So, isinama mo dito ang assistant mo? O girlfriend mo na siya? Sa halip ay nakakalokong tanong ni Jade. Of course not. Tanggi agad ni Altair na parabang isang malaking kalokohan ang tanong ni Jade. He didn't mind that the woman could hear him. Maang na napatitig ako sa kanya pagkatapos ay sa babaeng kasama niya na halatang napahiya. Talaga? Jane, come here. Read the damn documents here. Nangahamon ang tono ni Jade. Hinila niya si Jane, inagaw ang mga dala nitong dokumento at ipinatong sa mesa namin. See that guy? Ani Jade na itinurong isang gwapong lalaki di kalayuan sa pwesto namin. Maang nasinundan iyon ni Jane ng tingin. Ganoon din ni Altair. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Altair at iritado niyang sinulyapan si Jade. Napakulot din ang noon nito habang naghihintay sa susunod na sasabihin ni Jade. His name is Rick. He is single and eager to start dating. Halika't papakilala kita sa kanya. Aya ni Jade kay Jane. Pagkatapos ay binalingan si Altair. Altair, meet Aliyah. Kaibigan mo siya, but she isn't available. Aliyah, siya si Altair Werner. He's nothing, so don't mind him. Mayroon ko muna kayong dalawa dito ha. Nakangisi niyang sabi na halatang inaasar ang lalaki. Takot naman na nilingon ni Jane si Altair nang hilahin siya ni Jade para ipakilala sa Drake na sinasabi nito. At tulad nga ng hula ko, bago pa man makalayo sila Jade ay pinigil sila ni Altair. Inabot niya si Jane sa braso at hinilang pabalik. No way! That Drake will be interested in her. Masungit na sabi ni Altair dahilan para mamula si Jane sa hiya. Napakawalang hiya pala ng Altair na ito. She also has work to do. Dagdag pa ng lalaki. Napatulala lang din si Jade sa lalaki. Tinitigan niya ito at pagkatapos ay malakas na tumawa. Really? Isinama mo siya dito sa party ng mga magulang mo para magtrabaho? Anong trabaho yan? Nakangisi niyang tanong. None of your business, Jade. Asik ni Altair sa kanya. Nabura na ang kanina ay ngiti niya sa amin. Well, fine. Ipagpatuloy mo lang yan. Natatawang sabi ni Jade. Jane, come on. Do not mind that woman. She's crazy. I should have sent her an invitation. Inis na tawag ni Altair sa babae. Hinila na niya itong palayo habang tumatawa sa Jade. Siya na ba ang anak ni Mr. Werner? Baka paalisan niya tayo dito. Naalarmang tanong ko. Yes, don't worry. Hindi niya tayo itataboy. Kaibigan ko siya. Siya ang tumulong sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Paliwanag niya habang sumisimsim ng alak. Asan kayang girl na iyon? Pabulong na tanong ni Jade. My eyes search for Josh unconsciously as well. Asan na kaya siya? Pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin kung kaya lumingon ako sa kanan ko at namataan ko siya na nakamasid sa akin. Wala na ang babaeng katabi niya kanina. Sa halip ay lalaki may edad na ang kausap niya. Nagpaalam siya sa kausap at naglakad papalapit sa akin nang makitang nakatingin din ako sa kanya. Siya si Josh, di ba? Pabulong na tanong ni Jade. Oo. Habol ang hiningang sagot ko. I hate to say it, but he's much more attractive than Kyle. Komento pa ni Jade habang sinusuyod ng tingin si Kyle. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na sumagot dahil nasa harapan ko na si Josh. Aliyah, nakangiting bating niya sa akin. Pinagmasdan ko siya. Totoo ba itong nababasa ko sa mga mata niya? There's a gleam of awe in his eyes, as if I am the most beautiful woman he has ever seen in this room. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong napangiti din sa Jade habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Josh. I'm sure she's very proud of herself dahil siya ang nag-makeup at pumili ng gown ko. Ako man magsasalita na ako nang biglang may babaeng tumawag kay Josh. Napalingon ako sa pinanggalingan ng pamilyar na boses ng babae.
Agad nabura ang ngiti ko nang makita ko si Melody na naglalakad palapit sa amin. Halata naman ang pagkabahala ni Josh. Si Melody naman ay natigilan ng mamukhaan ako. Aliyah? Manghang tanong niya. Marahil ay hindi niya inaasahan na makikita ko sa party na ito. Dumako ang mga mata niya kay Jade at mas lalong nanlaki iyon. Melody? What are you doing here, you bitch? Mataray na tanong ni Jade sa babae dahilan para mapatingin ako sa kanya. Maging si Josh ay bakas ang pagkagulat. Kilala din ni Jade si Melody? Bakit galit siya sa babae? Jade's face is crimson with rage. Pabagsak niyang binitawan ang hawak na kupita sa mesa dahilan para mas makakuha siya ng atensyon ng ilan sa mga bisita na malapit sa pwesto namin. I've never seen her this furious before at ako man ay naguguluhan kung bakit galit na galit siya ngayon. Hey, what's happening? Malumanay na tanong ni Josh kay Melody. Si Melody naman ay halata ang takot at pagkabahala. Hindi niya magawang sagutin ang tanong ni Josh at naging malikot ang mga mata niya. Kakilala mo siya? Kilala mo ba ang babaeng yan? Salip ay tanong ni Jade kay Josh. Muli niyang itinuon ang nababagang mga mata kay Melody. Tell him, Melody. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Hamon niya sa babae. Jade, please. Huwag dito. Pakiusap na Melody sa kanya. Please. Ani Jade sa kapagak na tumawa. Nangingilid na ang mga luha ni Melody ngunit mukhang walang epekto iyon kay Jade. I wasn't expecting to see you here. Didn't I warn you to avoid me? Dahil mapapahiya ka lang oras na makita kita. Nandito ka ba dahil alam mong nandito si Lucas? Mas lalo pa ako nalito sa narinig. Anong kinalaman ni Melody kay Sir Luke? Napatingin ako kay Josh na halata din ang gulat at kalituhan sa mukha. Nagtatanong ang mga mata niya kay Melody. Noon ay tuluyan na kaming pinagtinginan ng mga tao sa paligid. Namataan ko na rin ang ate Ramona ni Josh na nandoon din pala sa pagtitipon. Jade, please! Saway sa kanya ni Melody. Can we all just move on now, please? Matagal na yun at tinigilan ko na si Luke. Hindi ko inahabol ang asawang move on. Sino makaka-move on sa ginawa mo? Andito pa lahat ng galit at sakit dahil sa iyo, Melody. Malakas na sigaw ni Jade. Dahil doon ay lalo kaming pinagtinginan ng mga tao. Traitor ka! Sinira mo kami ng asawa ko! Homewrecker! Napasingap ako sa narinig. Si Melody naging babae ni Sir Luke. Automatic ako napatingin kay Josh na noon ay hindi rin makapaniwala sa narinig. Jade! Lumapit ako kay Jade para awatin siya ngunit agad niyang iniiwas ang braso. Bakit kailangan mong gawin ito ngayon? Napahagulhol sa Melody. Inilibot niya ang mga mata sa paligid at gusto kong maawa sa kanya dahil sa nanghuhusgang tinginan sa kanya ng mga tao. How many times do I have to apologize? Sobra ko nang pinagsisisihan lahat. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi tayo pwedeng magsama sa isang lugar? Gigil na sabi ni Jade. Walang sorry ang makakaalis ng galit ko sa iyo. Hindi mabubura ng sorry mo ang lahat ng sakit at hindi maaalis noon ang katotohanan na isa kang malandi. Marahas ako napalaman kay Jade na noon ay hilam na ng luha ang mga mata. Dama ko din ng tensyon sa paligid at maging ako ay labis ang kaba sa posibleng mangyari. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng balanse at naramdaman ko lang ang bisig ni Josh na agad na umalalay sa akin. Sinulipan ko siya ngunit seryoso siyang nakamasid kay Melody. Sa Melody naman ay hindi kami magawang tingnan. Tuluyan ng umagos ang mga luha. Bakit ako lang ang sinisisi mo? May kasalanan ka rin, Jade. Alam mo na may kasalanan ka rin. Hindi na napigil ang sigaw ni Melody. Huwag mong masabi-sabi sa akin na may kasalanan ako. Ang kapal na mukha mo. Galit na sinugod ni Jade sa Melody ngunit mabilis sa mga tao na pigilan sila. Si Josh man ay pumagitna sa kanila. Jade! Nahintakutan ako pagkakita kay Sir Luke na kadarating lang. Agad niyang hinaklit ang asawa sa braso. What are you doing? Pigil ang galit na tanong niya. Wala kang pakaalam. Ipagtatanggol mo ba ang babaeng yan? Binawi ni Jade ang braso buhat sa pagkakahawak ni Sir Luke. Mas lalo ang kaba ko pagkakita sa kilalang si Walter na seryosong nakamasid din sa amin. Sa tabi niya ay ang sawa at ang bunsong anak na babae. I can tell from Mr. Werner's expression that he is not pleased with what is going on. Akmang hahakbang siya palapit sa amin ngunit nakita kong pinigil siya ng asawa.
Bahagyang umiling ang babae at sa halip ay inaya na ang asawa palayo. Jade, ano ba? You're so childish! Ipinapahiya mo lang ang sarili mo! Guess what? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung ipahiya ko ang sarili ko. Bakit? Maapektuhan ka ba? Hindi naman, di ba? Everyone knows we're separated. Do you need to do that? Kailangan mo pa ba talagang mag-skandalo? Everyone is moving on, for Dom's sake! Ikaw na lang ang hindi! Sigaw na rin ni Sir Luke dahilan para matigilan si Jade. Halata ang sakit sa mga mata niya habang nakatitig sa galit na si Sir Luke. Luke, stop! Huwag mo siyang sigawan! Awat ni Melody sa kanila. Hinila niya sa braso si Luke. Nakita ko nang matuod ang mga mata ni Jade sa kamay ni Melody na nakahawak sa asawa. Nagsimula na ring magtubig ang mga mata niya. Bigla ay walang imik siyang tumalikod at tumakbong palabas. Hindi niya alintana ang tinginan ng mga tao sa kanya. Jade, what happened? Namataan ko si Alter na sa dalubong si Jade ngunit hindi siya pinansin ng babae. Diretsyong tumakbo si Jade palabas. Nilingon naman ni Alter si Sir Luke at hindi nakatakas sa akin ang matalim na tingi ipinukol nito sa boss ko. Josh, kakausapin ko lang si Jade. Paalam ko sa kanya. Noon natuon ang mga mata ko kay Melody na umiiyak. Buong akala ko ay aaluin siya ni Sir Luke pero sa halip ay nakamamatay din ang tingi ipinukol nito sa babae bago umalis. Ano kayang nangyari sa kanila? Lapitan mo na sa Melody. Pagtataboy ko kay Josh. Gulat na tinitigan niya ako. Nakakaawa naman siya. Dagdag ko. Marahil ay nababaliw na talaga ako. Itinutulak ko si Josh kay Melody matapos kong malaman na ito ang sumira sa pagsasama nila Jade at Sir Luke. Ngunit hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Okay, sang-ayon ni Josh. Saka naman ako nakaramdam ng pag-aalangan. Sa gulat ko ay inabot niya ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. I'll call you. Pangako niya. I'm not sure why but his words are enough to put my mind at ease. I'll wait for your call. Hindi ko napigilang sabihin. Pansin kong natigilan siya sa narinig ngunit kasunod noon ay tipid siyang ngumiti. Okay. Batid ko ang saya sa kanyang mga mata bago tumalikod at nilapitan sa Melody. Ako naman ay sumunod kay Jade sa labas. Bahala na si Sir Luke sa buhay niya. Bahala na rin kung tanggalin niya ako sa trabaho. Kinuha ko sa phone buhat sa dala kong bag, saka tinawagan si Jade ngunit hindi ito sumasagot. Nagulat pa ako nang tumigil sa harapan ko isang magarang sasakyan. Nang bumukas ang bintana noon sa bandang driver's seat ay nakilala ko si Alter. Karen, seryosong utos niya. Bigla akong nag-alangan. Sinulyapan ko ang loob ng sasakyan at namataan ko si Jane doon kaya napanatag ako. Kay Jade ako pupunta. Sabi ko, I know. Ihatid ka na namin dahil umalis na siya. Please talk to her. Alam kong hindi siya makikipag-usap sa akin. Sagot ni Alter. Halata ang pag-aalala niya sa kaibigan. Sumakay na ako ng sasakyan dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Tahimik lang kami buong biyahe. Maging yung si Jane ay hindi nagsasalita. Matapos ang mahigit isang oras na biyahe ay nakarating kami sa bahay ni Jade. Madilim na ang kabahayan at hindi ko sigurado kung gising pa siya. Sana'y gising pa siya. Bulong ko. Tanawagan ko ang cellphone ni Jade at sakto naman na sinagot niya iyon. I'm fine, Aliyah. Taboy niya sa akin. Kahit hindi ko makita ay sigurado akong umiiyak siya. Andito ako sa tapat ng bahay mo. Pwede bang pagbuksan mo naman ito? Pakiusap ko. What? Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Siyempre, nag-aalala ko sa'yo. Nakita kong sumilip siya buhat sa bintana at matapos ang ilang minutong paghihintay at pakikiusap, ay may katulong na nagbukas ng gate nila Jade. Nilingon ko si Alter bago bumaba ng sasakyan niya. Thank you. Naiilang nasabi ko. Hindi naman siya nagsalita. Hinintay lang niya ako makapasok sa bahay ni Jade bago umalis. Nagmamadali ako nagtungo sa kwarto ni Jade at naabutan ko siyang umiiyak. Nakaupo siya sa sahig at magulong-magulo ang buhok. Katunayan ay hindi pa niya nahuhubad ang suot na gown. Jade, tawag ko sa kanya saka naupo sa tabi niya. Ngayon ay hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin sa kanya para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. I look stupid. Didn't I? I made sure I look good for the party. So Lucas would see what he's missing. Pero ganun pala yun. Kahit na anong sabi ko na hindi na ako papapekto,
Kapag nakita mo na yung babaeng sumira ng relasyon nyo, hindi mo mapigil ang galit. Wagsak ang confidence ko, Leah. Malungkot niyang sabi. Humikbi siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. I can't find the right words to comfort her. Niyakap ko na lang siya habang patuloy siya sa pag-iyak. Pwede bang dito na muna ako? Dito na lang tayo mag-party. Sabi ko, bagya siyang natawa kahit papatuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Pinunas niya iyon saka ako tiningnan. This will be the last time. I promise. This will be the last time that I will cry over them. Pagkatapos ngayon ay buburahin ko na sa luka sa isip ko. Kalilimutan ko nang may asawa ko. Sabi niya, may bahid ng determinasyon ang mga salita at mga mata niya. Nakakalungkot na malabo na yata silang magkabalikan. Tinulungan ko si Jade na magpalit ng damit. Ako man ay ikinuha niya ng damit na pamalit at ilang mga personal na gamit. Mga bago pa ang gamit na inabot niya sa akin maging yung mga damit na hindi pa yata nasusuot. Nag-usap lang kaming dalawa hanggang madaling araw. May mga pagkakataon na parehas kaming tumatawa hanggang sa babalik na naman kami sa iyakan, lalo na kapag napag-uusapan ng mga anak namin at kung paano namin sila pinalaki na mag-isa. Para kami mga baliw. Hanggang sa hindi na namin namalayan kung anong oras kami nakatulog. Hindi ko na rin napansin ang tawag ni Josh. Nagising ako kinabukasan na mag-isa na sa kwarto ni Jade. Sinulipan ko ang oras at napabangon ako pagkakitang 8:00 na ng umaga. Nagmamadali ako nagtungo sa banyo para maligo. Paglabas ko pa lang ng kwarto ay naririnig ko na ang malakas na musika na nagmumula sa malawak na sala ng kabahayan ni Jade. Napanganga ako nang makababa ng hagdan at makita si Jade na nagsasasayaw sa harapan ng TV. Marahil naramdaman niya ang presensya ko kaya nilingon niya ako. Aliyah, gising ka na pala. Halika, mag-zumba tayo. Masayang aya niya sa akin. Tinitigan ko siya. Malawak ang ngiti niya na tunay na nagpahanga sa akin. As usual ay balik siya sa pagiging masayahin at tila walang iniinda. Okay ka na? Nagawa kong itanong sa kanya. Agad namang kumunot ang noo niya. Wala naman akong choice kundi maging okay. May anak ako na binubuhay at kawawa naman siya kapag nagpadala ako sa kalungkutan. Anya saka muling itinuon ng atensyon sa TV. Tumungo lang ako habang pinapanood siya. Napailing na lang ako sa husay niyang magtago ng kanyang kalungkutan. Aliyah! Bigla ay tawag niya sa akin. Naupo siya sa sofa sa tabi ko. I have something to tell you. Excited na sabi niya. Ano yun? Curious na tanong ko. I'm exercising because I'd like to lose some weight. Simula niya na ikinataas ng kilay ko. Ano pa bang timbang ang aalisin niya sa katawan niyang iyon? You see? I have received a modeling offer. Talaga? Pwede naman dahil pang modelo naman talaga yung ganda mo at katawan mo. Bulalas ko. Actually, I used to walk the runway. Kaya lang itumigil ako nung nagpakasal kami ni Green. Paliwanag niya. But I'm having second thoughts about accepting this modeling job. May anak na kasi ako at pakiramdam ko ay ang tanda ko na. What? Maganda ka, Jade. Hindi ka nila kukunin kung hindi ka nila gusto. Ang totoo ay wala namang kaso sa kanila na may anak na ako. Mabilis na sagot niya. Kinakabahan lang ako. Pero ito ang pangarap ko noon. Tanggapin mo na, Jade. Siguro ay panahon na para pagbigyan mo naman ang sarili mo na tuparin ang pangarap mo. Saglit siyang nag-isip, saka tumango-tango. You're right. Tatanggapin ko ng offer. Handa na ako magsimula ulit. Thank you, Aliyah. Nasasiyahang pinagmasdan ko siya. Hindi ko maiwasang humanga sa tatag niya. Pareho kami ng sitwasyon at lihim kong dinarasal na sana'y maging masaya siya sa desisyon niya. Jade, kailangan ko na umuwi. Paalam ko sa kanya. Kumain muna tayo ng agahan. Nagpaluto ako kay Manang. Sige ka, magtatampo yun kapag hindi mo kinain ang mga niluto niya. Aniya. Magkasabay kami nagtungo sa dining area at naabutan namin doon si Lauren na halatang kagigising din lang. Magkakasabay kaming kumain bago niya ako pinayagang makauwi. Dahil malapit lang apartment ko sa kanila ay agad ako nauwi. Nasa tapat na ako ng unit ko at sinususian iyon nang biglang may magsalita sa likod ko. Napatalon ako at nabitawan pa ang susi sa labis na pagkagulat. Nalingunan ko si Josh na pigil ang tawa habang dinadampot ang susi ng unit ko. Josh, ang aga mo naman yata. Kunway tanong ko para itago ang biglang pagwawala ng aking puso. I'm sorry, you didn't answer my call.
Okay lang? Sagot ko. Pinigil ko ang sarili magtanong kung ano nangyari kagabi matapos kong umalis. Inihatid ba niya sa Melody? Umalik ba siya sa party? Saan kaya siya natulog? I slept in my condo. Anya, nakataas ang kilay na sinulyapan ko siya ngunit sinalubong ako ng mga mata niyang tila kayang hulaan ang iniisip ko. In case you want to know. Pahabol na paliwanan niya at parang gusto kong mapahiya. Ang totoo ay nakahinga ako ng maluwag sa nalaman. Sa Melody? Lakas loob na natanong ko. Inihatid namin siya sa kanila. Inamin niya sa akin ang lahat. Sagot niya na halata ang pagkaaswa. Can we not talk about her? Bigla ay pakiusap niya. Ha? Okay. Bakit ka nga pala nandito? Nagpapanik na tanong ko lalo na nang humakbang siya at napakalapit na niya sa akin. Akala ko ay kung ano na ang gagawin niya ngunit sa halip ay inabot niya ang seradura ng pinto at sinusian iyon. Mainit dito sa labas, mag-usap. Komento niya. Mukhang nahupnotis mo naman ako dahil inaya ko na siya sa loob. Anong ipinunta mo dito? Tanong ko ulit nang makapasok na kami sa loob ng aking unit. Pilit kong ibinawaksi ang pagkailang. Nagkabit-balikat lang siya saka ako pinagmasdan. I just thought you were too pretty last night. I didn't get a chance to speak with you, kaya naisipan kong pumunta dito. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi. This is bad. Tumikim ako bago magsalita. Siguro ito na ang tamang panahon para ipaalam sa kanya ang desisyon ko. Natural na si Kyle ang pipiliin ko. Ngayon ko lang muling binuksan ang puso sa ibang lalaki at ayokong isipin niya na bigo na naman ang ikalawang relasyon ko. Ayoko naman maging kawawa sa paningin niya. Alam ko din na kapag hindi ko pa siya pinatigil ay baka magbago pang isip ko. Josh, tukol sa atin. Simula ko. Napansin kong napatuwid siya ng tayo sa kamatiim akong tinitigan. I don't think it's appropriate for you to send me flowers and call me and talk to me about something other than John. What do you mean, Aliyah? Say it directly. Seryoso niyang sabi. Humugot muna ako ng pagkalalim-lalim na hininga bilang pampalakas ng loob. Ramdam ko ang puso na nagre-rebelde sa nais kong gawin ngunit tinatagan ko ang loob. Josh, tumigil ka na sa mga ginagawa mong panunuyo. Dahil wala naman na itong patutunguhan. Si Kyle na ang gusto ko. I expected to see the agony in his eyes. But all I see in them is determination. He didn't seem bothered by my rejection, and it's ironic that I was the one who was offended by his lack of concern. Hindi na ba niya ako gusto? What are you thinking? Bigla ay tanong niya habang nakatitig sa akin. Ha? Wala. Mabilis na sagot ko. Bigla siyang humakbang papalapit sa akin at ako naman ay napaatras. Josh! Nababahalang pigil ko sa kanya ngunit nagpatuloy siya sa paghakbang palapit sa akin until I realized I was up against a wall. Nakulong ako sa pagitan ng mga braso niya at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Having him right in front of me, staring at me is suffocating. Didn't I say I wasn't expecting you to love me back? Mahinang sabi niya. Titig na titig siya sa akin at nalimutan ko na yata kung paanong magsalita. Bakit ba ganito ang epekto niya sa akin? Go on, Aliyah. You can love any man you want. Hindi ako magrereklamo dahil alam kong malabo nang mapaibig kitang muli. Pero huwag mo akong pigilang mahalin ka. I just have one question. Do you really love Kyle? Hindi ko magawang sumagot sa tanong niya. Iniwasan ko siyang tingnan sa takot na mabasa niya ang sagot sa aking mga mata. Nagulat pa ako nang hawakan niya ako sa baba at pilit akong iniharap sa kanya. His dark eyes met mine. Napalunok ako nang mapagmasdan siya. He was breathtakingly handsome. Hindi siguro ako magsasawang pagmasdan siya. Sayang lang at komplikado ang sitwasyon namin. Natatakot ako sa pamilya niya, sa sasabihin ng ibang tao. Kung ang puso ko lang ang papipiliin ay Jack na siya at siya pa rin. Tell me, Aliyah. Usal niya habang titig na titig sa akin. What? Bigla akong nalito at nalimutan ko na ang itinatanong niya. Kung bakit kasi para akong malulunod sa mga titig niya. Napakunot naman ang noon niya dahil sa sagot ko. Ano nga bang itatanong mo? Napapahiyang tanong ko. Masyado yata akong halatang apektado sa mga titig niya sa akin ngayon. Can I kiss you? Sa halip ay tanong niya. Huh? He didn't wait for my response. He lifted my chin with one hand. The next thing I know, his soft lips are pressing against mine.
His other hand, calm-faced, studying me. Ang totoo ay kahit hindi na niya gawin iyon dahil sa hindi ako makakilos. Para akong statwa na itinulo sa kinatatayuan at parang sasabog ang dibdib ko sa bilis ng pintig noon. He gently bit me, causing me to part my lips. He used this opportunity to stick his tongue inside my mouth. His kiss felt divine. He continued to devour my lips, taste me, and in the end, I just gave up. It's as if he reawakened something within me, the desire to be with him. With just one kiss, all my hidden emotions came to the surface. With just one kiss, my thirst was aroused. Hindi ko na napigilan ang sarili. I kissed him back aggressively. Tumaas ang kamay ko at pinagsalikop iyon sa kanyang batok. Ramdam kong natigilan siya sa ginawi ko ngunit saglit lang iyon dahil mas lalo pa niyang pinalalim ang halik. Maging ang mga kamay niya ay unti-unti nang naging malikot. Unti-unti na akong nadadala ng mga halik at haplos niya nang bigla siyang tumigil. Pagmulat ko ay sinalubong ako ng nakangiti niyang mga mata. Now, back to my question. Are you sure you love that guy? I just stare at him, feeling embarrassed. Hindi ko magawang sagutin ang tanong niya, and I know he didn't need to hear my answer. Kilala ko siya. Alam ko kung paano siya mag-isip. I understand what his restrained smile means. Alam na niya ang sagot sa tanong niya. You don't have to answer. Nakangiti niyang sabi. Yumuko siya at idinikit ang noo sa noo ko. His hands found their way to my back and pulled me against him. His action brings back a flood of emotions. Automatikong gumawi din ang kamay ko sa likod niya at niyakap siya. Naririnig ko ang mabilis na pintig ng kanyang puso at nagdudulot iyon sa akin ng kapanatagan na hindi ko nararamdaman sa iba. I know, I said you didn't have to love me back, Aliyah. But deep down, I'm hoping you'll give me another chance. I'm hoping you'll love me again. Bulong niya. Nagtubig ang mga mata ko. Alam ko sa sariling gusto ko siyang pagbigyan, ngunit paano? Paano kami magsisimula ulit? Paano na si Kyle? Josh, marami pa tayong dapat na iusin. Sambit ko saka kumalas buhat sa pagkakayakap niya. Worry filled his eyes. Ang pamilya mo. Ang pamilya ko. Hindi ko na maituloy ang sasabihin. Am I seriously considering starting over with him? Tinitigan ko siya. Bakit ba pagdating sa lalaking ito ay kabilis kong bumigay? Alam na alam niya kung paano ako makukuha. Ganito din kami nagsimula noon at hanggang ngayon, napakalalim pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya. One chance, Aliyah. Sabihin mo lang na pumapayag kang magsimula tayo ulit at aayusin ko ang lahat. I'll talk to your family. Matagal ko na rin nakausap ang pamilya ko tungkol sa atin. Sabi niya. Pero si Kyle. Nag-aalangan na sabi ko. Kumunot ang noo niya dahil doon. What about him? Hindi ko alam kung tamang ginagawa ko, Josh. Kakausapin ko muna si Kyle. Sagot ko. Inabot niya ako at pinunasan ng daliri ang luhang namumuo sa aking mga mata. I understand. He whispered. His gaze went from my eyes to my lips. He was looking at me as though he wanted to kiss me again. Maging ako man ay pinipigilan ang sarili na muli siyang abutin. I know, this will complicate our lives. Kailangan ko munang kausapin si Kyle at linawin ang lahat. It's funny how quickly everything turned around. Si Josh itong bala kong patigilin sana sa pagsuyo sa akin. Ngayon ko napatunayan na mahirap labanan ang puso. Naiilang na lumayo ako sa kanya habang siya naman ay prenteng naupo sa dining chair. Hindi ko malaman kung paano sisimula ng usapan namin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. He kissed me and I kissed him back. Hindi ganito ang plano ko. Aliyah, next month na ang turnover ng condo. It has 3 rooms at... 3 rooms? Nagulat na tanong ko. Hindi ko inisip na ganoong kalaki ang binili niya. Yeah, 3 rooms. Ulit niya. Ang laki naman yata ng kinuha mo para sa amin ni Josh. He chuckled. Just in case, you'll give me another chance. Narinig kong bulong niya. Agad ang pag-iinit ng mukha ko dahil doon. I'm just kidding. Gusto ko lang na maging komportable kayo. Gusto ko sana ay dito na rin si John mag-aral. Kung papayag ka. Kakausapin ko na muna si nanay. Sagot ko. Hindi ko nalang pinansin ang pahaging niya. Muli,
ay nakaiilang nakatahimikan ang namagitan sa amin. Kumain ka na ba? Nag-aalang ang tanong ko. Ang totoo ay wala naman akong may offer sa kanya ngayon dahil kakauwi ko lang. Yeah, may business meeting talaga ako mamayang 10. I just wanted to check on you. That's why I came here. Paliwanag niya. Pinasadahan ko siya ng tingin. Kaya naman pala bihis na bihis siya. Noon tumunog ang cellphone niya at agad niya iyong sinagot. Alright, papunta na ako dyan. Anya, sa nasa kabilang linya. Matapos ang tawag ay sinulyapan niya ako. Hindi naman ako makakilos. Hindi pa rin ako makapaniwala sa naging takbo ng usapan namin. Aliyah, I have to go. Paalam niya. Paalis na siya. Hindi pa siya nagtatagal. Reklamo ng isang bahagi ng isip ko. Ano bang gusto mo? Sita naman ng kabila.